Please. Amen? Ayos po ba nga yung audio sa inyo? Dali ko tayo manis sa ikan ng Diyos. Amen. So Lord, binubuksan po namin ang aming puso at isipan sa araw ng Panginoon. Pagtuloy niyo pong kausapin ang aming spirito, ang aming kailiwa, na matanda na iyong salita, Panginoon, at mahubog ayon sa iyong nais, Panginoon. Sapagkat, Lord, sa araw na to, may mensahe kang maganda sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat, ikaw lamang ang kailangan namin sa bawat sandali ng buhay na ito, Panginoon. Kaya po, binubuksan po namin ang buhay namin sa pagkilos ng iyong mga pangyarihan kamay, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong papuri at sa mas magdakila ng Espiritu. Kumilos na po sa mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi lang po ako mahilig sa pulpito. Amen. So, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngiti at mga mo na yung katabi mo na isang napakagandang araw. Inspire. Amen. Amen. Bakit ka malulungkot? Nandito ka sa iglesia ng Diyos. Amen. Ang simbahan ka niya. Dapat sa araw na to, ang pinakamasasaya ay yung nandoon sa church ni Lord. Amen? Amen. Ang dapat pinakamasasaya yung nasa church ni Lord. Hindi ibig sabihin wala kang problema. Amen? Hindi ka maraming problema. Maraming Judith. Sige ito maraming mga kailangang bayaran. Di ba? Hindi lang. Dahil marami kang gano'n, magpapakalungkot ka na. Amen? Lalo kang magiging masaya dahil mas lalo mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Lalo na nasa church ka. Amen? May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Sa buhay natin. Kaya naman, mag-ready tayo dahil ang Diyos natin ay buhay at kumikilos. Amen? Kaya mapalad ka dahil nandito ka sa araw na ito, sa iglesia ng Diyos. So umaga po ito, ang pag-aaralan natin ay sa buhay natin. Naranasan na ba natin na pwede ipakita natin sa tao na okay ka, pero deep inside, ang dami mo palang pinagdadaanan. Ang dami mo palang sitwasyon na hindi ganun kadali. Para bang katulad dito, may yarn ako, hindi ko mahanap eh. Wala na ako ng picture. Diba? Hindi ko yung pansit kanto na ubuhusan ng mainit na tubig. Hindi ko yung, instant noodles. Parang ganito, diba? Parang yarn. Yarn nga po. Nagkamot eh. Amen? Yarn nga. Okay? Minsan kasi, dumating ako sa punto ng buhay na pwede kang mag-pretend na okay ka. Pero, deep inside, pag mag-isa ka na lang, hindi pala ganun kasimple ang buhay mo. Diba? Minsan may dinadaanan kang sitwasyon sa asawa, sa pamilya, diba, sa mga anak, sa trabaho. Iba't iba tayo na dinadaan ng buhay. Kaya nga, kahit anong pagpapanggap natin, alam ng Diyos kung ano tayo. Amen? At minsan, ganito yung sitwasyon natin. Lumalakad ka naman, sumasimbakan mo sa Panginoon, pero bakit hindi mo yan? Bakit parang ang gulo-gulo ng buhay? So sa araw na ito, yun yung pag-aaralan natin. Dahil, ang buhay natin, kung ikaw ay lumalakad papunta sa Panginoon, ay papunta dito. Amen? Na yung kahit sobrang gulo, sa harapan ng Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, ang buhay mo na magulo, ang buhay mo na ang daming sitwasyon, kayang-kayang ayusin ni Lord. Amen? Dahil specialty ni Lord yan. Diba? Specialty ni Lord yung mag-ayos ng buhay. Kaya nga,
Kahit anong layo mo sa Panginoon, hindi ka magiging ganito. Hindi ka magiging maayos. Pero habang lumalapit ka kay Lord, gumaganda ng gumaganda yung buhay mo. Amen? Kaya yung mga nagsisimula sa Panginoon, parang bakit ang daming problema, bakit ang daming sitwasyon? Paalalahanin mo yung sarili mo, inaayos ka na ni Lord. Amen? Sabi sa sarili mo, inaayos na ako ni Lord. Kasi dati sanay ka lang magulo eh. Pero ngayon, inaayos ni Lord yung buhay mo. Kung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Amen? This is our pursuit. Ito yung panawagan natin. Ito yung goal natin sa buhay. Kailangan makasunod tayo sa Panginoon. Amen? Kasi, along the way, paunti ng paunti. Di ba, yung dati, diba, si Pastor Aris na dating moody, paunti-unti nababawasan yan. Pagiging magagalitin, nababawasan yan. Diba, yung pag-aalalahanin, nababawasan yan. Paunti-unti, inuusad ka ni Lord. May nangyayari sa buhay mo, kapatid, na si Lord at ikaw lang nakakaalam. Amen? Kaya habang tumatagal ka sa Panginoon, at pag dumating ka sa punto na to, pag dumating ka sa punto na gano'n, bubuhayin mo ilaw. Pag dumating ka sa punto na to, bukod sa magliliwanag ka na, mas matatag ka na. Amen? Yung problema mo dati, hindi na yung gano'n. Iba na yung mga hinaharap mong sitwasyon ngayon. Mas nagiging maayos ang buhay mo. Kaya nga, let us follow Christ together. Amen? Dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Kasi, honestly, sabi ko nga kay Lord, Lord, ano ba ako 5 years from now? Magkakaasawa ba ako o hindi? Magkakaanak ba ako o hindi? Magkakaanak ako daw ako. Actually, meron na ako minsan 23, minsan 10, minsan 15. Depende po sa sitwasyon. Depende sa panahon. Dumadami sila, minsan nababawasan. Merong mga sakit ang ulo, merong chillax lang, merong mga naglalaslas. Ang dami kong isipin yung wala akong problema, pero pag nabata mo, uy, Kuya Aris, yung dalawang maliit, nagbubuhagan. Ano yung nagbubuhagan? Nagsabi na lang. Yung ginawabag yung sarili, hindi na yung uso ngayon, magbuhagan na. Bagdagunan dati ngayon, magbuhagan na. May babalitaan ka, mga naglaslas, may babalitaan ka, nagkasakit. Lahat yan, intindihin natin. Pero sabi ko nga, Lord, ano ba ako 5 years from now? Ano ba ako 10 years from now? Sabi ni Lord, hindi mahalaga yun. Bakit? Ang mahalaga, sumusunod ka sa Panginoon. Dahil pag sumusunod ka kay Lord, hindi mo alam yung mangyayari sa'yo. Sigurado ang buhay mo ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pasarap ng pasarap. Amen? Dati ang dami kong intindihin. Ngayon ang intindihin ko na lang yung mga kabataan na to. Paano ko mapapakain? Paano ko madadala sa malolos kahit ba? Paano pag nag-away-away sila? Sabi ko, Lord, thank you. Kahit maraming problema, iba na yung sitwasyon ko para dati. Amen? Kaya yung buhay mo, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Amen? Pero, may problema pa rin. Amen? Hindi nawawala yun. Bakit? Kasi yun yung humuhubog sa'yo. Di ba? Ang taong walang problema, sabi nga nila, pag wala kang problema, madalas, nakakalimutan mo pa sa Lord. Pero pag may mga sitwasyon ka, doon ka mas lalong napapalapit sa Panginoon. Kaya napakahalaga nito, follow Christ together. Sino dito mas napapalapit na sa isang tao dahil sa ka-together niya? O wala tayong magagawa together na dito. Paalala ni Lord, maghanap ka ng ka-together mo, palalimin mo yung sarili mo sa Kanya. Dahil sabi dyan, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Di ba yung may problema ka, mag-isa ka, tapos sarili mo lang, pero pag may kasama ka, may magpapaalala sa iyong kapatid. Samahan ka sa panalangin. Kaya-kaya ni Lord dyan. Di ba? Mas masarap yung ganun kaysa mag-isa ka. Kaya we need to follow Christ together. At sa ating following, sa ating togetherness,
nandiyan na tayo sa partnership in the gospel. Kailangan kabahagi ka o kapartner ka ng Ebanghelyo ng Diyos. Amen? Last Sunday, tinuro ni Pastor Remy, ano nga ba yung Ebanghelyo? Ano ba yung gospel? Diba? Ano ba yung good news? Ano ba yung mabuting balita? Amen? At para sa akin, napag-aralan nga natin na ang good news is all about God. It's all about Jesus. Amen? At sa akin, kapag pinag-usapan yung gospel, ito yung pinakamagandang love story sa buhay ng tao. Bakit? Ito yung patungkol kay Jesus. Siyempre, ito yung patungkol sa pag-ibig. Sa pag-ibig niya, meron nagpatawad. Sa pag-ibig niya, nagsakripisyo siya. Sa pag-ibig niya, may grasya. Sa pag-ibig niya, may nais na mabuti tayo. Sa pag-ibig niya, may nais na maligtas tayo. Kaya yun na magandang love story ni Lord sa atin. Kaya we need to be partners in the gospel. Amen? Lagi rin tandaan, wala nang ibang pinakamabuting balita kundi si Jesus. Amen? Na may Jesus ka sa puso mo, yan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Kaya dapat, alam mo, ang mabuting balita, alam mo kung saan ka nakaka-partner, alam mo kung saan ka nakaka-connecta. Dahil lalo sa panahon ngayon, ang daming katuroang lumalabas. Nalimutan ko lang pero tinandaan ko na para sa iyo. May isang bansa, sinasamba yung Coke. As in, sinasamba nila yung Coke. Tapos ito daw yung nakakapagpagaling sa mga diabetes. Oo, as in, bulag na bulag sila. Sobra silang makainom ng Coke. Hindi nakakalimutan yung tubig. May isang bansang gano'n ha, may religion na ng Coke. At si Rosan, baka sumali mo sa ano. Mahirapan ka sa bansa ano yata to. Kung hindi ako nagkakamali, parang sa bansang Mexico. Ganun matindi. Kaya nga sa panahon natin ngayon, kapag hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo alam kung saan mapupunta, mabuti ba to o masama, maganda ba ang kalabasan mo o hindi, mapalad tayo dahil ang tinuturo sa atin ay ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi, in Philippians 1:3 through 5, basahin po natin muli. Dito kanina ang gospel ay 1 to 5. Pero dito, katulad po ng tinuro ni Pastor Alan last time, mag-focus na tayo muna sa 3 to 5. Ang sabi dyan ng lingkod ng Diyos, ito kasi mga taga-Pilipos, kapartner sila ni Paul sa ministry. Kasi support sila, sumusuporta sila. Sabi dyan, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Sabi sa verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Amen? Hindi lang sila nakapag-partner kay Paul, nakapag-partner sila sa mabuting balita kay Lord. Amen? Kaya kapag sumusuporta tayo sa gawain ng Diyos, hindi ka na nakikipag-partner kay Pastor Remy, nakikipag-partner ka kay Jesus. Amen? Kaya ang tanong, sumusuporta ba tayo sa gawain ng Diyos? Paano ba yung sumusuporta? Ibig sabihin, sa kahit anong mga paraan na kaya mo, kailangan kumikilos ka sa karya ng Diyos. Amen? Kahit yung tagawalis, kahit yung tagalipin ng Syria, kahit yung tagapagpaalala, kahit yung umattend sa church, kahit yung umattend sa Bible study. Diba? O kaya yung nag-share ng ng Reyes Events Haven. Connected pa rin yung sa gawain ng Diyos. Diba? Sabi mo sa tabi mo, kailangan may ginagawa ka. Kasi may ginawa siya sa iyo. Okay, basahin natin sa Tagalog. Dumadami.
Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Di ba? Ang ganda na impression ng mga taga-Pilipos pagdating kay Pablo. Ibig sabihin, itong mga tao na to, todo support kay Lord. Todo support sa gawain. Minsan, ang kailangan mo lang support, oras mo. Naibibigay ba natin yung oras para kay Lord? Amen? Okay, ang sabi dyan sa verse 4, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyo lahat. Dahil sa inyo, pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula na ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. So darating ang punto na isang anak ng Diyos, katulad lang ito ng para madaling maintindihan. Halimbawa, si Kuya Gandhi, nag-member siya sa isang gym. Nagpa-membership siya, 500 pesos per month. Okay, nag-member siya. Pumupunta siya doon. Tapos, after 1 month, nakita niyo ko yung Ate Weng, bakit parang tumataba ka pa? Parang nabalaki pa yung gano'n. Ibig sabihin, hindi lahat ng pumupunta sa gym, hindi lahat ng member ng gym, may mangyayari. Pumunta si Kuya Gandhi doon, tapos natulog lang pala. Tumakas lang sa utos ni Ate Weng. Tingin niyo may mababago kay Kuya Gandhi? Wala. Napanood ko lang ito eh. Sabi niya, hindi lahat ng umaattend sa church dumalago. Bakit? Kasi yung iba, member lang. Hindi naman nag-work out. Hindi naman kumikilos. Kaya darating tayo sa punto, actually, nire-ready ko na yung mga youth. Nire-ready ko sila na dapat dumating tayo sa punto na ang working out mo ay meron kang dinidisciple. May inaalagaan kang kaluluwa. Baka tandaan mo, baka member ka lang, hindi ka naman pala nag-workout. Iyon yung patunay na nag-workout ka. May inaalagaan kang kaluluwa. Amen? Kaya dapat dumating ka sa punto, kahit busy ka, dapat may inaalagaan kang kaluluwa. Bakit? Dahil mauunawaan natin yan mamaya. Na ang buhay mo, check mo, baka member ka lang ng gym, hindi naman pala nag-workout. Amen? Sino dito pinaka-busy? Wala sa kung tatalas na yung pastor namin, di ba? Pero itong tao na to, ilan yung inaalagaan? Ilan tayong lahat? Di ba? Pero, nakapag-alaga pa rin ang kaluluwa. Ikaw, anong dahilan mo para hindi makapag-alaga ng kaluluwa? Amen? Busy po ako sa work eh. Mabuti nga ngayon kasi ang dami ng means, ang dami ng ways, pwede mo lang i-chat. Diba? Kaya yung mga friendship, yung mga classmate, isang araw, diba? Magsasama-sama sila pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil meron isang pastora Biblia na tatayo doon. Hindi ko man alam, pero alam ni Lord. Okay? Kaya ang pag-aaralan natin ay patungkol sa gospel o ang ebanghelyo. This is preparation for us. Maunawaan natin ano yung mabuting balita, ano yung tinanggap mo, at ano yung gagawin mo. Ano yung nangyari sa plano na yan. Okay? Sa ating gospel, katulad na nabanggit ni Pastor Remy, ang unang letrang pag-aaralan natin ay ang letra na may number na 46 to 60. Sa letra G. Tama ba ako? Baka mamali ako na. Mamali ako ng... Ako isa sa mga trainee. Na-trainee, mami tita. Okay? Iyan ang pati na lang yung naharaan natin. Amen? Simulan natin sa letter G. Ano nga ulit yung letter G na tinuro sa atin? Yung God created us to be with Him. Simulan natin yung mabuting balita sa unang letra na ang sabi doon, nilikha tayo ng Diyos upang makasama niya. Amen? Diba? Hindi ka lang nilikha ni Lord
para kung saan-saan mo, ano ang gawin mo. Lahat tayo may purpose, may layunin. Dapat, makita mo, kumikilos ka ba kung saan ka nilikha ng Diyos. Kaya dapat, to be with Him. Dapat para kay Lord ang buhay mo. Amen? Katulad kanina yung sinulit na gulong-gulo, iyon kasi, pag ganun ang buhay mo, gulong-gulo, ibig sabihin nagsasarili ka. Pero kapag kasama mo si Lord, kahit anong problema, inaayos siya ni Lord. Kaya lamang ang may Diyos. Sabi mo sa tabi mo, lamang ang may Diyos. Kaya huwag kang makakalimot. Okay, basahin natin. God created us to be with Him, to be with God. Para kay Lord ka. Hindi ka lang para sa asawa mo. Unang-una para kay Lord ka. Amen? Makabalikan natin ang original purpose ni Lord. Una, sa Psalm 100 verse 3, ano sabi dyan? Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. It is He who made us and we are His. Diba namin tayo ni Lord? We are His. Tagalog, ang sabi, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pasulan. So sa original purpose, sa original goal ni Lord in the creation, nung nilikha ni Lord ang tao, nilikha niya na para sa Kanya. Amen? Para sa akin to. Dahil dyan, magiging maganda ang buhay ni Eva at Adan. Kaso, may nakialam. May nakialaman ni Satan, si Adan at si Eva. At dahil doon, nagsimulang maghirap, nagsimulang gumulo. Kaya ang buhay natin, laging may gustong makialam. Amen? Laging may gustong sumira ng buhay mo. Kaya lagi mong paalala, kung lagi ka pipiliin, si Lord o trabaho, si Lord o overtime, si Lord o maglalaba, si Lord o magluluto, lagi mong paalahanan, kay Lord ako. Amen? Ang sabi pa ito, isa pang verse, Psalm 139 verses 14 to 16. Paano pa tayo nilikha ng Diyos? Pinakita ni Lord, nilikha ka na, siya yung lumikha sa'yo. Amen? At para sa Kanya ka, paano mo kayo nilikha ni Lord? Ang sabi dyan, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Amen? Sabi dyan, you are fearfully and wonderfully made. At ito yung pagkakalikha sa inyo ng Panginoon. Amen? Na mula na ikaw ay ginagawa, nandun na siya. At ang sabi pa dito sa verse 16, tingnan nyo kung paano makatingin si Lord. Your eyes saw my unformed body. Meron na o wala? Wala pa. Pero nakita na ni Lord. Nakita ka na niya. Amen? All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ibig sabihin, sabi nga sa aklat ni Jeremiah, hindi na ito yung nakikita ni Lord. Nung nilikha ka niya, nung hinuhubog ka niya sa tiyan, nakita niya na yun. At hindi, nakita niya na rin yung future mo. Pero ang mas matindi pa doon, wala ka pa, nakita ka na ni Lord. Amen? Amen. Ibig sabihin, hindi siya limitado. Ibig sabihin, gano'ng katindi. Wala ka pa, ilalabas ka pa lang, at kung saan ka mapunta, nakita na ni Lord. Amen? Kaya yung buhay mo, huwag kang malungkot. Ang dami kong problema, ang dami kong bayarin, ang dami kong sitwasyon. Hindi kami magkasundo. Ang check mo, sumusunod ka ba kay Lord? Basta sumusunod ka sa Panginoon, lagi mong tandaan, nakita na ni Lord. Amen? Na magiging maayos ang buhay ko. Amen? Kaya nga sabi sa Tagalog, isa to sa paborito kong translation ng Tagalog. Tandaan nga,
I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Sa Tagalog, tingnan niyo to. Ako ay magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ngayon itong ginagamit sa iyo eh. Tingnan mo ang katabi mo, kakilakilabot ba yan ha? O nakakakilabot? Kakilakilabot eh. Sabi niya, kakilakilabot eh. Oo, huwag mag-ano ha. Ay, mas naman pa sa akin. Check to, kakilakilabot. Bakit? Bakit kakilakilabot? Kasi, meron mga bagay na sa sobrang tindi, kikilabot ka. Amen? Sobrang pagkabangha, sobrang pagka-amaze, yung sobrang tindi. Kasi, as in, to the next level, yung hindi mo may paliwanag. Di ba rin yung tumatay yung, hindi lang sa aswang yan, hindi lang sumasakot to. Iba tayo ng mga multo, kakilakilabot, nakikinabutan sila. Dapat ang anak ng Diyos, pag dumating ka sa isang bahay, kakilakilabot, ibig sabihin nararamdaman, amen? Dahil hindi na magkakagawa sa inyo ni Lord, kamangha-mangha. Kaya tingnan mo ulit yung kapatid mo, kamangha-mangha yan. Ganun Lord. Sabi ni Ate Len, bakit yung sa akin? Factory defect. Nag-CR si Lord. Hindi, walang ganon. Kamangha-mangha yan. Kaya huwag kang malungkot na ang buhay mo may dinadaanan. Sabihin mo, Lord, nakita mo na to, Lord. Dadaanan mo lang to, magiging maganda ang buhay mo. Amen? Kaya sabi dyan, ako ay iyong ginawa ay kahanga. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko ay hindi nakubli sa'yo nang ako lihim na ginagawa. Diba? Kahit ang lihim na ginagawa, then, alam na ni Lord, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Si Lord pa rin yung bumuo. Amen? At ang sabi dyan, nakita ng iyong mga mata ang aking wala pa ang iyong sangkap. Diba? At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat ang mga araw na sa akin ay itinakda. Diba? Alam ni Lord kung mangyayari sa iyo. Kaya kung may Bible na dumarating sa iyo, sabihin mo, alam ni Lord. Amen? Lalagpasan ko lang ito. Pero kailangan, huwag yung sabihin ng basa-basa, kailangan i-check mo. Sumusunod ba ako kay Lord? Baka kasi kung ano-ano yung ginagawa mo, sabihin mo, alam ni Lord, magiging ayos buhay ko. Hindi kapatid. Nagaganap lang ito sa mga sumusunod sa Panginoon. Amen? So, pag-aralan natin, bakit ba tayo nilikha ng Diyos to be with Him? Ano ba yung mga dapat natin maunawaan? Ano ba yung kahalagahan na nilikha tayo ng Diyos para maging sa Kanya? Amen? Number 1, God created us in His image and likeness. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan at sa wangis. Diba? Mula sa alabok. Tapos, nilikhaan ka pa. Pero mo, sa dami na nilikha ni Lord, dito siya nagpakita ng gilas. Bakit? Pinakita niya yung speciality niya. Speciality niya. Amen? Pinakita niya yung personal touch. Bakit? Nung nilikha niya yung araw, bibiglang, let there be light, let there be sun, let there be plants, let there be animals. Pero nung nilikha niya yung tao, kumilos, umubog, at hiningahan pa niya. Amen? Kaya yung katabi mo, ikaw mismo, special ka kapatid sa harapan ng Panginoon. Amen? Dahil nilikha ka ayon sa kanyang imahe, sa kanyang wangis, sa kanyang larawan. Amen? Marami pa rin naniniwala na ang tao ay galing sa unggoy. Diba? Nakakalungkot. Pumayag sila. Bakit sila pumayag? Ikaw papayag ka bang galing ka sa unggoy? Ako, pag tinatanong ako ng
yan. Semi-king kong na. Okay? Hindi ka tayo sa wangis ng Lord. Bakit? Ang sabi niya sa salita ng Diyos in Genesis 1:26-27, Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock. Tapos sa verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Ang tawag niya dito yung Imago Dei. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko. This is the image of God. Ibig sabihin, para kang Xerox copy ni Lord. Amen? Xerox copy ka ni Lord. Image, imahe, sa kanya, larawan. Sa Tagalog, basahin natin, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Diba? Nung lumikha siya ng iba't iba, puro bibig lang. Pero ito, nung nilikha niya ang tao, nag-meeting na silang tatlo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi na, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailaw, malaki o maliit. Kaya nga, ang Earth, ang planet Earth, nagdurusa ngayon dahil sa kapabayaan ng tao. Amen? Sa ating pinagkatiwala, pero hindi natin ingatan mabuti. Kaya nga, nandiyan ang climate change, nandiyan ang pagbaha, nandiyan ang pag-ulan na hindi maintindihan, nandiyan ang pagputok ng mga bulkan, dahil yan sa kapabayaan ng tao. Amen? Dahil sa atin, pinamahala ni Lord. Amen? Nilalang ng Diyos sa tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen? Ibig sabihin, yung image and likeness, malalim na katuruan to, pero ang ganitong pag-usapan. Okay? Na senyales na yan pala pag umiyak sa baby. Palitin na. Palitin na. Okay? Pag sinabing image and likeness ni Lord, kopya ka ni Lord, resemblance, kamukha ka ni Lord. Diba? Si Yana, sino kamukha? Si Benok, si CJ. Si Ninong Aris. Okay? So, image is to be a copy. Kopya ka ni Lord. Amen? Kaya nga sa lupa, sa ating planet Earth, hindi man natin nakikita si Lord. Amen? Pero pag nandun ka, nararamdaman nila si Lord. Parang ganito. Sa mga sa malamig ha? Sa malamig, yung mga palamig. Pag nilagyan ng banana essence, anong lasa nun? Banana. Di ba? Pag nilagyan ng vanilla. Ganon din ang tao. Nilagyan ka ng essence ni Lord para maglasa kang Diyos. Amen? Ibig sabihin, maramdaman ng mga tao dito sa mundo na dahil sa iyo, tunay ang Diyos is nasamba natin. Amen? May isang Diyos na namatay para sa kanila at may isang Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Amen? And the likeness, ibig sabihin, to function like. Kung ano yung ginagawa ni Lord, ganun din yung function mo dito sa lupa. Diba? Kaya nga tayo yung co-creators ni Lord eh. Diba? Kung kaya magpatawad ni Lord, ang anak ng Diyos kung kaya magmahal ni Lord, kahit hindi maganda ugali natin, ang anak ng Diyos kung si Lord magpasensya sa mga anak niya, ikaw magpasensya ka ba sa anak mo? Next question, please. Dapat, kasi anak ka ng Diyos, image ka. Ikaw ang copy ni Lord, duplicate ka ni Lord. Ang pangit, kapag
kapag iba yung ka-duplicate mo, si Satan magagalitin. Si Satan mainggitin. Si Satan puro masasama yung pinaplano. Si Satan wala ibang nais kundi sumuway kay Lord. Si Satan wala ibang gusto kundi higitan si Lord. Tanong, may ka-duplicate pa dito si Satan? Dapat wala. Ayun na. O diba, sinagot si Lord. Kaya pag nagiging magagalitin ka, hindi mo duplicate ako ni Lord. Amen? So, isang mahalagang paalala po sa atin sa umaga na ito. We are created in the image and likeness of God. Ang tanong po sa atin, are we reflecting God's image and likeness? Parang salamin. Nasasalamin ba sa atin ang larawan at wangis ng Diyos? Nakikita ba sa atin? Halimbawa, si Ate Lisa, pag nandun siya sa tindahan, nararamdaman ba na siya ay Kristiyano? Amen? Si Beno, di ba, pag nakasama niya yung mga katrabaho niya, nararamdaman ba siyang Kristiyano? O siya yung nag-aaya, mag-bar na lang tayo. Magkain na lang tayo. Dapat nagre-reflect sa atin ang katangian ng Diyos. Ano si Lord? Mapagmahal, mapagpatawad, mapagtiyaga. May masayahin si Lord. Yan pinangalit ka gabi, masayahin ba yan? Pati sa bahay. Minsan, pag iba tao, pagdating sa bahay, may iba na. So, isang mahalagang paalala, we need to reflect. Dapat nasasalamin sa'yo. Kasi pag iba na yung lumalabas sa'yo, mag-check ka na ng buhay mo. Amen? Bakit minsan hindi natin na-reflect si Lord? Sa salamin, paano mo hindi makikita yung reflection mo? Wala po yung salamin. Di ba yung may mga moist-moist? Yung may mga ulap-ulap na hindi makikita yung sarili mo? Ito ang sumisimbolo sa ating mga kasalanan. Pag nagiging tamad ka sa devotion, pag tamad ka sa pananalangin, tamad ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tamad ka sa pagpupuri, hindi mo napapriority si Lord, nakakalimutan mo si Lord, diba? Hindi ka makasunod kay Lord, ito yung nagiging hadlang para hindi ma-reflect sa iyo si Lord. Amen? Siyempre, ang tao kapag salita ng Diyos, kahit anong dumating na problema, lalabas yung karakter ng Diyos. Pero kung layo ka na sa Panginoon, pag may dumating na problema, tingin mo anong magiging reaksyon ng tao na yun. Yung hindi ka nag-pray, yung hindi ka nagbabasa ng Bible, yung hindi ka nag-worship, tapos gumagawa ka pa ng kung ano-ano. Pag may dumating na sitwasyon, anong ma-reflect sa'yo? Diba? So, we need to check ourselves. Check natin mga sarili natin. Sa bahay lalo. Kasi nasa bahay ang tunay na ugali. Sa labas, nakakapagpangga. Pero pag sa bahay, doon nakikita ko sino ka talaga. Araw-araw, tingin ka sa salamin. Lord, sana makita ka po sa buhay ko. Amen? Pag nakita ka sa salamin, Lord, paalahanan mo ko na dapat nakikita ka sa buhay ko. Amen? That is the image and likeness of God. Diba? Walang ibang nilikhaan Diyos sa iyo, kundi puro mabuti. Amen? Amen. Kung meron ng pangit na ugali, may pinakialaman si Satanas. At inaayos ng Diyos ang buhay mo. Amen? So that's number 1. Number 2. God created a home for us on earth and in heaven. Gumawa ng Diyos ng tahanan para sa atin sa lupa at sa langit. So una, nung nilikha ka ng Diyos, ginawa ka ng kawangis. Ibig sabihin, Xerox, kopya, parang salamin. Ngayon naman, nung nilikha ng Diyos ang tao, binigyan na ngayon ng tahanan. Dito sa lupa at sa langit. Amen? Si Lord, hindi siya yung ibang tao na
Ilang beses nang nalagay sa balita, di ba? Ilan yung nakikita ng mga newborn baby kung saan. Nasa CR, nasa basurahan. Buti lang si Pau Pau, saan ba yung nakita? Di ba? Hindi ganun si Lord. Pag nagmahal siya, i-ready niya lahat ng pangangailangan mo. Lalagyan ka niya ng tahanan dito sa lupa at sa langit. Ibig sabihin, hindi ka lang para walang destinasyon, may bahay ka, may pupuntahan ka, may lugar para sa iyo si Lord. Ang sabi ng salita ng Diyos, pagdalingin natin, bakit mahalaga yung tahanan na to? In Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Meron kami isang subject sa school, next year, so third year. Yung isang prof ko kasi doon, si Pastor Boy, ito matanda na to. Nasa 60 or 70. Galing pa to ng, kung di ako nagkakamali, San Jose del Monte. Nagmamotor yan, papuntang Giginto. Siyempre, ang takbo yan, mga 40 lang, 30, gano'n. Eh, matanda na yun na, pumupunta pa para magturo. Pero pag nagturo naman yan, may diin. Minsan makikilala mo rin siya. Promise. Sa timing ni Lord. Blessed na blessed ako sa tao na yun kasi, gawin mo, minsan na-aksidente na yon sa katandaan sa pagmumotor. Nagpahinga ng isang session, next week, pumasok na ulit, nagtuturo na. Wala siyang ibang joy kundi mag-share. Tapos may binahagi siya sa amin. Sabi niya, nakalimutan ko yung name ng subject, parang may science something. Sabi niya, habang pinag-aaralan daw niya yung subject niya yun, pinaulawa sa kanya ni Lord. Sabi daw, bakit ang tao nilikha sa panghuling araw ng creation? Bakit sa pang-anim nilikha ang tao? Pang-anim ba, pangatlo? Baka hindi natin alam kung pangilang araw tayo nilikha. Bakit dun sa dulo? Bakit nalikha niya muna yung langit at lupa? Bakit nilagyan ng mga halaman? Bakit nilagyan ng mga hayop? Bakit nilagyan ng mga tubig? Para, pag dumating ang tao, lahat ng kailangan niya, nandun na. Ibang ganun, Lord? Lahat ng kakailanganin niya, nandun na. Paano ako mag-worry kay Lord? Lord, may bayarin ako. Samantalang in the creation pa lang pinakita niya ng Diyos na sagot ka ni Lord. Amen? Sagot tayo ni Lord. Bakit ako mag-aalala? Pero mo, sa isang hamak na tao na susuway sa Kanya, nilikha pa rin niya yung napakatinding earth para may tahanan to. Amen? Bakit nauna ang halaman kaysa sa mga hayop? Kasama pa rin yun sa preparation ni Lord. Ganon katindi mag-prepare si Lord sa buhay ng tao. Kaya sa lahat ng pangangailangan mo, kapatid, inihanda na ng Diyos. Amen? Amen. Ang kailangan mo lang, magtiwala at sumunod. Amen? Sabi pa nito, meron tayong tahanan sa lupa. At yung tahanan natin sa lupa, pang-samantala, pang-permanent, pang-samantagal. Pang-samantala lang. Ano ka na eh? Nasa 95 na grade mo. Nasa 95 na grade mo, naging 92 patuloy. Naano ka na lang, with high honors. Okay? Nasa 95 pa eh. Okay? Ibig sabihin, ang buhay natin dito sa lupa, sabi nga ng salita ng Diyos, may clear lamang. Saglit lang, dadaan lang tayo sa lupa. Sabi ng salita ng Diyos, pinakita ko ng Panginoong Jesus ang sabi dyan in John 14, 2 and 3. Sabi ng Panginoong Jesus, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told
there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen? May plano si Lord. Sabi sa Tagalog, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sabihin ko pa ba sa inyo, pupunta si Lord doon para ihanda ang ating matitirhan. Ibig sabihin, ang buhay sa lupa ay pansamantala lang. Dadaan lang tayo dito dahil may inihanda si Lord na bahay o kwarto o silid para sa atin sa langit. Amen? Ibig sabihin, ang destination mo dapat originally sa langit. Amen? Pero, hindi lahat pupunta doon. Ang pinaka-nakakalungkot sa buhay ng isang tao, yung gugulin niya yung buhay niya dito sa lupa at nakakalimutan niya na meron pa palang buhay sa langit. Diba? Yung nagtrabaho para sa pamilya mo, diba? Yung ginawa mo lahat ng effort para yumaman, para magkaroon kayo ng maayos na buhay. Pero nakalimutan mo si Lord. Nag-ipon ka sa lupa na hindi mo naman madadala sa langit. Gayahin mo si Elder Tess. Nagpapayaman dito sa lupa, nakasama si Lord. Amen? Bakit pinapayaman ni Lord? Kasi kabahagi siya ng Ebanghelyo. Amen? Kabahagi tayo lahat. Hindi lang si Sister Tessie, Pastora Tessie. Hindi lang siya, lahat tayo may bahagi. May parte. Kaya ang buhay mo dito sa lupa, huwag masyadong focus dito. Lagi mo alahanin. Baka bukas, uuwi ka na kay Lord. Ang tanong, handa ka na ba? Doon, wala nang 5 minutes, 5 minutes. Si Pastor Ryan mo lang ano. Inaabangan ko yung sagot ni Kuya Gandhi, wala. Matutuwa kaya si Gandhi. Pagpaumahin niyo na po ako kay Kuya Gandhi. Ganyan lang kami ka-close. At pag pastor na siya, pwede niya lang akong gamitin example dito. Pag nagtuturo na siya dito, dahil isang araw, yung tao na to, hindi lang aawit kay Lord, kundi maghahayag ng salita ng Diyos. Para saan may kagandahan ng lalaki? Bawi agad. Burger lang. Amen? So, paalala ni Lord, mas maganda ang buhay sa langit kaysa dito sa lupa. Amen? Sa buhay sa langit, wala nang gutom, wala nang problema. Ang gagawin mo lang doon, magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya habang nasa lupa ka pa, mag-practice ka na mag-practice. Amen? Dahil yun yung gagawin natin doon. Walang hanggang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya, paalahanan mo yung sarili. Ready na ba ako? O nagpapabanjing-banjing pa tayo. Amen? Number 3. Bukod kay Hazel, sino hindi kayo nakaranas sumali sa beauty pageant? Ikaw din po sali ka? Si Nalang sa Gamba, nakasali ka ba sa beauty pageant? Mahalin po, sa Taklusan, o, di ba? Ang lahi ng mga Reyes, ano yan? Hindi yan basta-basta. Domingo, di ba? Okay, number 3, nilikha tayo ng Diyos sa isang magandang pagtingin. Number 3, God gave us an exalted position. Nilikha tayo ng Diyos at binigyan tayo na isang mataas na posisyon.
Ibig sabihin, mataas ang pagtingin sa iyo ni Lord. Kasi bakit ba naman? Copy ka ni Lord, di kopya ka ni Lord. Mahina ba si Lord o malakas? Diba? Mananagumpay ba si Lord o mahilig sumuko? Diba? Ganyan ang pagtingin sa atin ni Lord. Pero minsan sa buhay na to, naranasan niyo na ba yung pag wala kang pera, parang wala kang say sa pamilya. Yung parang bang wala kang kabuluhan, wala kang dating. Yung parang bang lahat ng gawin mo laging mali. Parang lagi ka lang problema. Iyan yung bulong ng kaaway sa atin. Amen? Na wala kang silbi, malungkot ka lang, pero sa harapan ng Diyos, isa kang napakagandang nilikha ng Diyos. Amen? Amen. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, in Psalm 8, 4 and 5, okay lang po yan. Masayahin ang bata. Diba? Mas malungkot pag ang isang bata hindi makakain, nasa isang sulok, diba? Bukod sa tulog, syempre. Diba masama pa rin sa tulog? Sabi dyan, what is mankind that you are mindful of them? Pero yung awit ni David, habang nagmumuni-muni siya sa Panginoon, what is mankind that you are mindful of them? Diba, human beings that you care for them, you have made them a little lower than the angels, sa ibang translation, than the heavenly beings or than the gods, and crowned them with glory and honor. Hindi lang si Pastor Alice ang with honors. Nung nilikha ka ng Diyos, with honors ka na agad. Ibig sabihin, mataas ang pagkakalikha sa iyo ni Lord. Amen? Sabi nga ng Tagalog, di ba minsan, mapapaisip ka rin eh. Mapapagaya ka kay David eh. Lord, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Diba? Lord, nagkakasala ako, nakakalimot ako. Bakit pa ganun mo lang kami alagaan? At ang sabi dyan, nilikha mo siya mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Amen? Kaya ang kaya sa atin ng Panginoon, pangat ng pangat ang buhay mo dahil nilikha ka ng Diyos na extra, super special dahil kawangis ka ng Diyos. Amen? Kaya huwag mababa yung tingin sa sarili. Huwag maglumukmok. Lalo na sa church o kaya sa pamilya, isa sa pagkatake ng kaaway, yung magkaroon ka ng mga damdamin na wala naman akong say doon, wala naman akong silbi. Huwag kang papadala doon. Bawat isa dito, mahalaga. Amen? Hindi lang si Pastor Remy, hindi lang si Pastor Rafael, hindi lang si Teacher Wayne. Lahat tayo mahalaga sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya you are created in a different position. Tanong, sa dinami-dami ang nilikha ng Diyos, kanina ito pinamahala? Sa hayop ba? Sa tao? Bakit? Kasi, simbolo yun ng pag-ibig, pagtitiwala, na pinagkakatiwala ng tao, at inaasahan niya yung magandang resulta. Amen? Kaya sa buhay mo, minamahal ka ng Diyos, nagtitiwala si Lord sa iyo, at inaasahan ni Lord, magiging maganda ang produkto sa iyo. Magiging maganda yung buhay mo. Amen? Kaya mahalaga, piliin natin si Lord everyday. No? Piliin natin ang Diyos sa araw-araw. Dahil, piliin mo, no? Gaano? Ano ba? Sa isang katulad ng posisyon ni Pastor Remy, yung bigla na lang may i-assign siya na isang tao doon sa kumpanya, gaano kalaki yung privilege mo? Amen? Ganon din kay Lord, napakalaki ng privilege mo na ganon ka pinagkakatiwalaan ng Lord. Amen? Ibig sabihin, umaasa si Lord na sa buhay mo, magiging matagumpay ka sa tulong ng Diyos. Amen? Kaya ang posisyon natin,
mataas sa paningin ng Diyos. Pangapat, ay, bago yun, lagi natin tandaan. May mga tao, sabi nila, depende sa tao kung paano mo makikita yung halaga mo. Diba? May mga tao, di ba, pag nag-asawa, mas gumanda. Sino yung napupuri? Yung asawa, kasi mas naalagaan ka. Pero pagka nagmukhang law siya, ang napupuri, yung asawa din. Bakit? Anong punto doon? Kunwari, hindi ko narinig. Okay? Sa amin na lang yun. Sa Diyos, makikita mo at mararanasan mo ang tunay mong halaga. Amen? Pero, layo sa Diyos, mawawala yung halaga mo. Diba? May mga tao, pag napunta sa tamang tao, mas nagiging mabuti. Pero pag napunta sa nagmamadali, diba? Pag napunta sa hindi magandang tao, puro pagdurusa. Kaya sabi ni Lord, sa Kanya, makikita mo at mararanasan mo yung tunay mong halaga. Diba? Kaya habang lumalakad ka sa Panginoon, mas na-enjoy mo yung buhay. Bakit? Kasi mas nakikita mo na ganun ka pala kamahal ng Diyos. Amen? Pero layo sa Diyos, yung value mo, kung 24K ka na gold, pag lumayo ka sa Diyos, ano bang pinakamababa natin? 18? 8? 8? Hanggang sa maging tanso ka na lang. Maging silver ka na lang. Naiba na. Ganun ang ginagawa ng Diablo sa atin. Hindi mo makikita yung halaga mo. Kaya nga, pagka ikaw ay alam ng Diyos, masayahin ka dapat. Kasi alam mo yung halaga mo. Amen? Hindi ka basta-basta pamalangkot ng kung ano-anong problema dahil mahal ka ng Diyos. Nung unang creation pa lang, inalagaan ka ng Diyos. Ikinabay ka mo pangalan mo. Bakit ka pa malulungkot? Kung may sitwasyon, lagi din sabihin, dadaanan ko lang to, alam ng Diyos, magsusunod ako sa Kanya. Amen? Amen. Pangapat, ito sa pinakamasarap. Naalala ko nga yung kanta na, Welcome to the family. Hindi ko naalala yung kasama. Naririnig ko lang to kung kila Maymay o kung saan. Basta, welcome to the family. Isa sa pinakamasarap. Pagka ikaw ay nagkaroon ng Jesus sa buhay mo, may isang Diyos na buong kamay, bukas na tanggapin ka na maging anak niya. Amen? Makakabilang sa kanyang pamilya. Di ba? Kaya nga, ang tao, dahil sa kasalanan, pag-aaralan din po natin, naligaw. Pero may isang Diyos lagi nag-aabang ng pagpabalik natin upang mapabilang tayo sa kanyang kaharian at sa kanyang pamilya. At dati, kung pariwara ang buhay mo sa paningin ng Diyos, ibibilang ka niya bilang isang anak. Amen? Diba ang sarap ng pakiramdam nun? Sa kabila ng pagkakamali mo, diba? Sa kabila ng mga pagkukulang mo, nandyan pa rin si Lord para sa atin. Amen? Nahanda kang alagaan, handa kang ingatan, handa kang i-bless, handa kang bigyan ng maayos na buhay. Amen? Dahil lagi tatandaan, sa Biblia, dalawa daw ang klase ng tatay. Nagayahin ko si Pastor Remy, dalawa.
Hindi lahat ay tatay si Lord. Merong mga tatay ang Diablo. Kaya mahalaga, malaman mo, sino bang tatay mo? Saan ka kabilang? Sino ka pamilya mo? Amen? Ang sabi nga ng salita ng Diyos, see how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Sa Tagalog, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. Naalala niyo yung kwento ng alibughang anak? Diba? Lumayo siya sa tatay niya, wineldas niya ng pera niya. At nung naging alipin siya, wala siyang makain. Ginusto niyang bumalik sa ama niya, kahit isang alipin. Pero ang buhay ng tao ganun. Sa tuwing pabalik ka sa Panginoon, tuwang-tuwa si Lord. Nilakabang para sa iyo. Amen? Nakaabang siya lagi para sa atin. Ganun din tayo kamahal. At itinuring bang alipin yung anak na nag-gustay ng pera? Hindi. Ginawa pa rin siya anak. Amen? Kaya ang sabi dyan, tinatawag tayo mga anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Anak ka ng Diyos. Kung ano yung ginagawa ng Ama, ginagawa ng anak. Amen? Kung ano yung ginagawa ni Lord, dapat ginagawa rin natin. Amen? Dahil tayo ang representative dito sa lupa. At siya, dito na po magtatapos. Panghuli, number 5. Kahapon, sinelebrate ang Happy Friendship Day. World's Friendship Day. May kanya-kanyang, may mga tagtag kung kani-kanino. Yung, nagtataka ako, bakit wala nagtatag sa akin? Wala pa akong kaibigan. Kasi yung mga youth, ganun sila. Although hindi ito big deal sa atin, sa mga youth, ganun sila, naghahanap. Diba? This is World Friendship Day. Itatag nila yung mga kaibigan nila. Diba? Nag-celebrate. Pero, ang unang idea pala ng friendship ay kay Lord. Amen? Si Lord ang unang may idea ng friendship. Kaibigan. Diba? Sabi ko nga, ang sarap siguro ng pakiramdam ni Moses kapag kakwentuhan na si Lord. Diba? Yung parang ganito, Lord, ano pong gagawin namin? Lord, ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Lord, alam mo ba kahapon? Ito yung ginawa namin. Sabi, Lord, ang sarap ng ganun kalalim na relasyon. Nakakwentuhan mo si Lord. Amen? At pag siya ang BFF mo, alam mo natin yung BFF, di ba? Best friends forever. Oh, sa panahon ngayon, alam niyo ba yung FO? Friendship over. Nagulat ako sa youth ng mga FO. Ano ba yung FO? Ang alam ko lang UFO. Ano mga FO? Yung mga friendship over pa sila, friendship over. Galit lang yun. FO pa. Diba? Pag si Lord naging kaibigan mo, hindi kailanman kanya gagawing FO. Amen? Hindi ka na iiwanan. Kahit na mahuli tayo, kahit makakalimot tayo. Walang FO kay Lord. Tayo lang yung nag-FO. Pero sa harapan ng Diyos, siya yung kaibigan na lagi nandyan para sa atin. Di ba? Siya yung kaibigan na pag may problema ka,
may sitwasyon ka, kakantahan ka na, pasensya na po. Yung kanta na, may problema ka, may pinagdadaanan ka, may mga sitwasyon ka, tapos, sinong kaibigan na napakasarap maging kaibigan? Bakit? Pwede ka niyang kantahan, sabi niya sa'yo, nakalimutan ko tuloy yung chorus. Ano yung chorus na probinsyano? Ang layo ko naalala yung una eh, huwag ka lang umiyak. Pero yung chorus nun, kung wala ka lang, kung wala ka lang, kapitan, kumapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, di kita bibitawan. Diba? Sabi ni Lord, kung wala ka ng malapitan, kumapit ka sa akin, kumapit ka sa kanya. Di ba ang sarap ng ganong kaibigan? Na yung nag-iimo-imo ka na, tapos biglang hahagurin ka lang ni Lord. Anak, mahal na mahal kita. At yung dinadaanan mo, pang-samantala lang yan. Diba? Ang sarap maging kaibigan ni Lord, kakwentuhan. Pero, malungkot kapag ang kakwentuhan mo, problema, bayarin, mga kung ano-ano kaisipan. Diba? Minsan, kakwentuhan din natin yung sarili natin eh. Yung kausap mo yung sarili mo. Ay, ito na naman. Lolo, kayo may asawa ko. Diba? Doon nakafocus sa problema. Doon nakafocus sa mga sitwasyon. Pag dumating yung puntong gano'n, ito sabi mo sa Lord, mag-worship ka kay Lord. Huwag ka mag-focus sa problema. Mag-focus ka kay Lord. Dahil ang problema, lalaki lang yan ang lalaki. Diba? Pag pinag-usapan yung anak, pag may problema sa anak, kakamustahin mo na yung anak, makakapagbigay ng 10 dahilan kung bakit sakit ng ulo yung anak niya. O kaya yung asawa, o kaya yung sitwasyon sa buhay. Dahil ang gusto ni Lord, BFF mo siya. Amen? Nasasamahan ka niya, dadamayan ka niya sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, in John 15:15, I no longer call you servants. Instead, I have called you friends. Diba? For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Hindi na alipin, kaibigan. At ang pinakamasarap, yung kaibigan na hahawak mo lagi. Kapatid, may problema ako. Pray tayo. Kapatid, ate, wala kaming pangsaing. Pray tayo. Bigyan mo lang ng pangsaing, huwag lang pray. Tulungan mo na. Kaya mahalaga, may ka-together ka. So sa lugar na to, sinong ka-together mo? Para meron kang tatakbuhan. Amen? Para meron kang kasama. Para meron kang kasabay na lumalago sa Panginoon. At yun yung magpapaalala. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Na may magpapaalala sa'yo. Kumain ka na ba? Diba? Naligo ka na ba? Malamig. Saka na. Okay? Sabi sa Tagalog, nakabalita lang naman ako. Meron dito ngayon. Meron dito ngayon. Alam ko na. May isang nagkwento sa akin. Sabi dyan, ngunit hindi ko na kayo tatawagin mga alipin. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Diba? Hindi na alipin. Ka-holding hands. Kahawak kamay. Kasabay.
Kaibigan ka ng Diyos. Amen? Kaya, masaya man o malungkot, huwag mo iiwanan si Lord, kapatid. Diba? Nandiyan siya, kaibigan, na laging nandyan para sa'yo. Pero tayo, gaano tayo kadalas makalimot sa Panginoon? Lagi mong tandaan, kahit nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa. Dahil may kaibigan ka. At ang pangalan niya ay Holy Spirit. Amen? He is the God here on earth. Si Holy Spirit na maglalapit sa atin sa Panginoong Jesus at maglalapit sa atin sa Ama. Amen? So, recap. May natutunan po ba sa umaga na to? Okay? So, isang mensahe ng Diyos, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? Hindi pa tapos. Inaayos ka niya para sa buhay na matuwid at kaluwal-luwalhati sa Panginoon. Buhay na maayos. Buhay na sumusunod. Buhay na naglilingkod. So, God created us to be with Him. 5 pointers na dapat natin maalala. Una, Xerox copy ka ni Lord. Duplicate ka ni Lord. Amen? Kung isang larawan ka ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung wangis ni Lord. Amen? Kaya pag tumataas yung dugo, kontrolin ang sarili. Amen? Kapag nag-iisip ng kung ano-ano, marami ang bayanin, kontrolin ang sarili. Kapag may gumawa ng mali sa'yo, kontrolin ang sarili. Ipakita ang wangis ni Lord. Amen? Ikalawa, nilikha tayo, binigyan tayo ng Diyos ng tahanan dito sa lupa at papunta sa langit. Ang buhay, pansamantala lang dito at doon tayo papunta. Kaya lagi mo paailangan ang sarili mo, ready ka ba kung sakaling umuwi kay Lord? Dapat parang Boy Scout, laging handa. Kung hindi ka pa handa, makipag-usap ka kayo. Number 3, God gave us an exalted position. Mataas na posisyon, hindi ka basta-basta. Amen? Ganun na lamang ang pagtitiwala sa iyo ng Diyos. Na sa buhay mo, maitataas mo ang pangalan niya. Amen? Na pagka binanggit, sinanang Sabel, ang pangalan niya ng Sabel, sa barangay Mercado, ang babanggitin nila, o yan ba? Anak yan ng Diyos, di ba? Napakapait niyan. Napakamatulungin yan. Pero ang pangit naman, kapag binanggit, Pastor Aris, naku, mahilig mangutang. Iyan yung lagi may kagalit. Dapat ma-reflect, makita natin yung value natin sa Panginoon. Pangapat, tinatawag ka ng Diyos, ang anak niya. Amen? Kung paano ka nagmamahal ng isang anak, higit pa doon yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kaya nga, kung pagbubulay-bulayan natin to, that we are the friends of God, kaibigan ka ng Diyos, bakit ka magpapakalungkot? Amen? Bakit ka magpapakalungkot? Ang laban sa buhay ay pasunuran, pakapitan, patindihan ng kapit sa Panginoon, patindihan ng pagsunod. Amen? Pwede mo sabihin, Christian ka, umaten ka, pero walang sense yun kung hindi ka sumusunod sa Panginoon. Kung wala kang ginagawa sa kaligtasan na tanggap mo, kung wala kang pinapakilala ng magandang balita ng Diyos. Amen? So God created us to be with Him. Bakit? Dahil nais ng Diyos magkaroon ng relasyon sa iyo. God wants a relationship with you. Amen?
Dito, natanungin ko na rin kung sakali lang. Sino dito yung nakapag-update ng status niya na in a relationship? Hindi ko maalala kung nagawa ko to dati. Pero, yung mga kabataan, proud na proud sila, in a relationship. Dapat ganun yung status natin. In a relationship with God. Amen? In a relationship with God. Dapat in love tayo kay Lord. Amen? Dahil in love si Lord sa'yo. Gusto niyo ng pruweba? Sino yung taong kaya mamatay para sa'yo? Siya lang, di ba? Ganun tayo mahal ng Panginoon. At iiwanan ko na po ito sa inyo. Tagalog na lang. Pasensya na po ulit. Nagplano ulit ako na hanggang 11:30 lang. Pasensya na ba? Plano ko lang yun. Plano ni Lord, di ba? So this time, God created us to be with Him dahil gusto niya ng relasyon sa iyo. At ang mensahe ng Diyos sa umaga na ito, check mo yung sarili mo. Ano na ba yung relasyon mo sa Kanya? Magkaibigan ba kayong ano yung social, yung on the surface? O magkaibigan kayo na malapit? O may relasyon ba sa Kanya? Sa araw na to, nais pagtibayin ng Diyos ang puso natin para sa Kanya. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa iyong pintuan. Kumakatok si Lord sa pintuan ng mga puso natin ngayong minuto. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalanan. Kumakatok si Lord sa mga puso natin. Ano ang relationship mo kay Lord? Pahapyaw lang? Lumalalim pa lang? Palalim ng palalim? O occasional friends lang kayo? Bago po tayo tumuloy, pwede po ba ako na ang second? Let us pray to God. Open your hearts to the Lord. Pakinggan natin to. Isipin mo, kumakatok si Lord sa pintuan ng puso mo. Check mo, hanggang saan na ba yung hawak ni Lord sa buhay mo? Hanggang saan na ba yung relasyon mo sa Panginoon? Siya na ba ang may-ari ng puso mo? Siya na ba ang nasusunod sa buhay mo? O may mga sarili ka pa rin discarded? Pwede mo tayong tumayo sa Panginoon bilang paggalang sa Kanya. Isa sandali pa na namin ito. Let's draw closer to God. Na walang ibang nais ng Diyos kundi na kalapit sa iyo. At sana sa umaga ito, naisip mo din na Lord, gusto ko pang mapalapit higit kaysa dati. Higit tayo at manalangin. Isipin mo, kumakatok si Lord sa puso mo. At umaasa niya siya na through you, yung buhay mo, siya na yung mag-ahari dyan. Nasa buhay mo, siya na yung masusunod. Nasa buhay mo, alam mang gulo, alam mang gusto niya bigay mo sa Kanya. Gusto niya si Lord ang maghari sa buhay mo. Kaya this day, minsan pa, i-offer natin ang puso natin sa Panginoon. Gaano ka seryoso kay Lord? Kasi seryoso siya sa iyo, kapatid. Seryoso siya mula nung una. Hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya pinagkulang. May mga sitwasyon ba, nakalimot man tayo, nandyan siya lagi para sa iyo. Pero gaano ka kaseryoso sa Panginoon? Hanggang kailan ka pa maghihintay para kumilos? Para totally surrender na ang buhay mo, Lord, sa iyo lang ito.
Na kahit nasaan ako, sasama kita. Kahit nasa trabaho ko, maglilingkod ako sa iyo. Kahit nasa bahay ako, maglilingkod ako sa iyo. Hindi kita kakalimutan at uunahin kita palagi. Dahil sa buhay mo, inuuna ka ng Diyos. May isang Diyos na namatay para sa atin. Hindi para sa Kanya, para sa atin. Gaano yung kaya mo ibigay sa Panginoon sa amin na ito? Handa ka bang papasuloy siya sa iyong puso? Handa ka bang i-surrender lahat? The Lord, Ikaw na may-ari ng buhay ko. Ikaw ang may-ari ng buhay ko. At nawa, Panginoon, lagi lang kitang masunod. Let us offer a prayer to God. The Lord, sandali po ito. Binubuksan po namin ang aming mga puso sa iyo. Lord, gaano man karami yung madatnan ng puso, Panginoon. Alam ko, Ikaw ang magsasaayos ito, Panginoon. Tulungan mo akong malinis yung puso na to, yung buhay na to. Yung mga problema ko. Ikaw na, Lord. Samahan mo ako sa anumang sitwasyon. At Lord, sana sa lahat ng desisyon ko, sa lahat ng gagawin ko, masunod kita, Lord. Kung paano mo ako minahal, minamahal kita, Panginoon. At Lord, hayaan mo na gamitin ang buhay na to para mas marami pa ang makakilala sa pag-ibig mo, Lord. Hayaan mo na yung buhay ko ay maitaas ang pangalan mo. Kaya Lord, magpapasalamat po kami sa araw na to. Dahil ang buhay namin, Ikaw na ang may hawak. Ikaw ang may hawak. At Ikaw ang patuloy na hahawak sa anumang mga sitwasyon dadaanan namin hanggang malakaran namin ang buhay na nilaano para sa amin. Kaya Lord, alam namin na kung meron kami mga pinapanalangin sa iyo, isang araw, ibibigay mo ito, Lord, dahil nakita mo na yung buhay namin ay maayos para sa iyo. Lord, salamat dahil pinagkatiwalaan mo ako. Salamat, Lord, sa kabila ng maraming tingin sa akin, Ikaw lamang nagtiwala sa akin. Ikaw lamang ang umibig na walang patalim. Kaya Lord, salamat po dahil Ikaw ang aking Panginoon na tagapagligtas sa Panginoon Jesus. Ikaw ang may hawak na aking buhay. At ganun din, Lord, dinadamay ko po ang aking pamilya sa pag-aari mo. Dinadamay ko po ang mga tao na kapaligid sa akin sa pag-aari mo. Na ang lahat ng ito ay may katugunan sa iyong pagkakaroon. Salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin ng luluwa natin sa aking pangalan ng si Jesus. Ang natin magsama na. Amen. Okay, makakapuli po tayo at tutungo na po tayo sa tithes and offering. Look, okay na ako. See?